Bago tayo magpatuloy sa video ko ngayon, ay shoutout muna sa dalawa nating kababayan. Unahin ko po si Romel Miranda. Siya ay waiting ng employer at good luck kabayan. Sana ay magka-employer ka na. At pangalawa ay ito si Christian Santo Domingo. Katatapos lang ng skill test niya at waiting na lang ng mapasama siya sa list ng mga passer. At good luck kabayan. At sana ay magka-approval ka na agad. Ang video ko ngayon ay para naman sa sahod dito sa South Korea as a factory worker at salary rebuild muna tayo dahil maraming nagtatanong ng mga kababayan natin, mga ibang subscribers ko nagtatanong kung magkano daw ba yung sinasahod ko dito monthly at kung magkano yung natitira, yung kaltas na lahat, pati budget ng pamilya sa Pilipinas at yung budget ko dito. Itong pagpapakita ko ng sweldo ko dito sa South Korea as a factory worker ay hindi pare-pareho. Itong sweldo ko dito sa company na pinapasukan ko dito sa South Korea ay hindi ito katulad sa iba nating mga kababayan na OFW dito sa South Korea, mga factory worker. Sa sahod ko dito sa company namin, yung iba ay mas mababa at yung iba naman ay mas malaki kaysa sa sahod ko. Kaya hindi pare-pareho. Ang sasabihin ko ngayon, syempre, ay yung sinasahod ko lang dito sa South Korea. Itong sa akin lang. Ito na mga kabayan, unahin ko yung minimum salary namin dito sa South Korea. 2,096,271. Yan ang minimum salary. Walang overtime yan. Tapos, nagkaroon ako ng overtime na Huil Gunro. Ibig sabihin yan yung oras ng kung ilan yung overtime na nakuha ko sa loob ng isang buwan ay 32 hours. 32 hours yung overtime ko at ita-times natin yan sa 15,000 won. Kasi ang isang oras ng overtime dito sa South Korea, ang bayad sa isang oras ay 15,000 won at ita-times natin yan sa 32. Ang kalalabasan niyan ay 480,000 won. Yan. Idadagdag yan sa yung 480,000 won na yan ay idadagdag yan sa 2,096,270 won. Ang kalalabasan yan ay ito na. 2 million, ito yung gross pay mga kabayan, isinama ko na yung overtime. 2,577,710 won. Yan ang gross pay ko dito sa South Korea. Tapos ito na, ipapakita ko na yung mga kaltas, para makuha na natin yung totoong sahod ko. Itong sudokse ay 38,000 won. Tapos itong gibang sudokse ay 3,800 won. Tapos itong kunkang buhom health insurance ay 80,960 won. Tapos ito namang Kukmin Hyungom ay 97,780 won. Itong mga kabayan, itong Kukmin Hyungom na to, national pension, ito ay benefits na makukuha namin kapag kami ay umuwi sa Pilipinas. Itong 97,000 won na ito, 97,000 won ay kinakaltas ito sa amin monthly. Pero ito ay makukuha namin kapag kami ay natapos ng kontrata at umuwi na sa Pilipinas. Pero nadudubli ito. Kasi ang kinakaltas sa amin ay 97,000 won. Tapos ito ay madudubli. Kasi dudublihin ito ng amo namin. Maging ito ay 97,000 won. Ita-times 2 natin yan. Ang kalalabasan yan ay nasa kulang-kulang 200,000 muna. Kaya malaki yung nakukuha. Tapos ito namang Kunkang Buhom Jungsan na to, sa loob ng 3 years na contract dito sa South Korea, ay isang beses lang kakaltasan. Nag-umpisa ako dito nung second entry ko, noong 2023, pangalawang balik ko dito, ay ngayon lang ako kinaltasan. Tapos sa mga susunod na buwan ay hindi na ako kakaltasan ito. Isang beses lang sa isang contract. Itong Kunkang Buhom Jungsan na to. Tapos ito na.
Ang lahat ng nakalta sa akin ay total deduction ay 275,441. Yan ang nakalta sa akin. Nakuha na natin yung linis ko na sahod dito sa South Korea, no? Itong 2,302,271. Ngayon, dito ay babawasin ko na yung gastos ko dito sa South Korea. Inulit ko, hindi pare-pareho ang bayad dito sa South Korea sa bahay. Kami, dito sa company ng boss ko, ay walang kaming binabayaran na bahay. Ang total na gastos ko dito sa South Korea, yung sa akin lang, dito lang sa South Korea, ay 300,000 won. Kasama na dyan yung pagkain, bayad sa wifi, bayad sa tubig, bayad sa kuryente, at bayad sa gas. Kasama na yan dyan lahat sa 300,000 won. Ima-minus natin yung 300,000 won dun sa net pay ko, ang malilinis ko na sahod ay 2 million won. Tapos i-convert natin yan sa peso. Ang palitan ngayon ay mahigit, yung 1 million won ay mahigit 39,000 pesos. 1 million won. Yung 39,000 pesos na yan ay ita-times natin yan sa 2. Kasi 2 million yung nalinis kong sahod. Ang kalalabasan yan ay mahigit 78,000 pesos yung nalinis ko dito. Ngayon, linis na yan. Yung 78,000 pesos. Ngayon, siyempre ay magpapadala ako ng pera sa pamilya ko sa Pilipinas. Magkano ba yung pinapadala kong pera sa Pilipinas? Ang budget ng mag-iina ko, 2 anak ko, saka yung asawa ko, 3 sila. Ang pinapadala ko monthly ay 25,000 pesos. Pero hindi galang ganun yan. Minsan kapag yung may nagkakaroon ng emergency, nagkakasakit, yung iba, member ng pamilya ko, yung mga anak ko, kaya asawa ko, minsan yan ay nadadagdagan. Hindi yan straight na 25,000 pesos. Minsan naging 30,000 pesos. Lalo pa ngayon, magpapasukan, bibili ng mga gamit, Ayan na. 78,000 pesos, babawasan natin yan ng 25,000 pesos na budget ng pamilya ko sa Pilipinas. Ang kalalabasan yan ay mahiging 53,000 pesos na. Malinaw. Yan yung nalilinis ko na sahod dito sa South Korea. Kaltas na lahat. Gastos ko dito, tapos yung gastos ng pamilya ko sa Pilipinas. Linis na 53,000 pesos. Kaya nakadepende talaga sa gastos kung paano ka humawak ng pera. Kasi hindi naman talaga pare-pareho ang sitwasyon ng mga OFW dito sa South Korea at yung sitwasyon ng pamilya sa Pilipinas. Meron kasing iba na maraming hinuhulugan. Ako kasi, may sarili na akong lupa't bahay, tapos nakabili pa ako ng lupa sa Cavite. At wala akong hinuhulugan ng sasakyan, wala akong hinuhulugan ng motor, bike lang ang meron ako. Wala akong sasakyan. Wala rin akong hinuhulugan na cellphone. Kaya yung 53,000 pesos na yon ay linis talaga yon. Naipon ko. Ang hinuhulugan ko ngayon ay sa pag-ibig. Yung MP2 savings account, dyan ako ngayon nag-iipon ng pera. At yung ibang ipon ko ay dyan napupunta sa MP2 savings account ko sa pag-ibig. Yan ang katotohanan ng totoong sahod ko dito sa South Korea. Yung linis na. Pero yung iba dyan, yung ibang kababayan natin dito sa South Korea, ay mas mababa pa dyan. Dahil yung ibang company dito ay wala talagang halos overtime. Dito sa amin, kahit papaano ay nagkaka-overtime kami. At doon naman sa iba ay mas malaki talaga ang sahod kaysa sa akin. Kaya hindi pare-pareho.